Radyo ko ay FM. Ang idol kong FM ay FM 93.9. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number 1. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM. Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ako kasi. Kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM ay FM 93.9. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music. Sync kasi kapag nag-sync yung thought mo and your soul, Yeah. that's the only time na genuine yung nilalabas mo, pinoproduce mo, 'di ba? Yes, Ang ganda nun. Ang ganda ng pangalan, Diwa. Diwa. Actually, akala ko nung una hindi ko masyado tapos nung nabasa ko, Diwa. Ay, oo nga pala, Diwa. Yes. Ang lalim. Tas And Filipino Oo, word siya eh. 'di ba? So, Pinoy para na at least Pinoy. alam mo, Pilipina to. Correct. Yeah, Ang ganda niyan ha. Eto na, sabi dito, you started writing songs at a young age. Naaalala mo pa ba yung very first song na sinulat mo? Anong vibe nun compared sa mga kanta mo ngayon? Ooh, okay. Started writing song nung mga around 11 or 12. Wow, Yun yung batang-bata. mga- Parang oo. nag-jackstone pa lang ako. Oo, kasi yun yung time na nag-boom talaga yung si Alicia Keys. Oh, Sobrang, okay. ano ko, Fan na in-inspire fan ko ka sa sa kanya. kanya. Oo. Kasi
more than na singer siya, Mm-mm. nalaman ko na songwriter din siya. Oo. Tapos parang doon ako na-inspire na pwede pala magsulat. Correct. Eh, sobrang love ko yung album niya, yung first album niya, which is Songs in A Minor. Oh. Yun yung parang grabe nag-speak sa akin yung, sabi ko, parang kaya ko yung ganitong genre, ganon. So, na-inspire ako. So, yun yung time na nag-start akong magsulat. Tapos, naalala ko, yung title ng sinulat Sinulat ko, I mo. Love You So. Love you so. Oo, para siyang teeny bop song. Oo, pero, for some reason, parang nag-gets ko yung R&B-ish. Oo, Kaya oo. yun. Oh, Yun. yung first song na yun, anong hugot nun? Is it about love? Love you so for family or friend? Or special someone? Actually, yun ang weird, no? When Oo. you were like that young pa, Mm-mm. hindi mo naman talaga naiintindihan. Totoo. Pero, you're just really dreaming of something na maybe you can do, right? A song. And maybe you can finish a song. And since I grew up din na yung family namin ay very inclined to music. Oo. So parang sobra yung yung feel ko na I wanna really write a song. Tapos pati yung yung kuya ko, yung kapatid ko, lahat kumakanta, ganyan, nag-instrument. So yun. So siguro sa bahay niyo habang naghuhugas may kumakanta. Oo, normal. Habang naglalaba may Normal kumakanta. talaga. Di ba? Oo, Bongga yan. Parang gifted yung family. Oo. Galing. Kaya talagang hindi siya malayo na up until now. Yun yung passion namin. Oo. Yun yung Tapos yung nagiging bonding din nyo din. true. No? And normal lang siya yung sa bahay. Oo. Ayan, sabi mo kanina si Alicia Keys yung nag-inspire sa'yo para magsulat Yeah. at i-hone yung talent mo na to, True. na to young age. Ano ba yung favorite song mo sa kanya before na pinapakinggan? Maliban doon sa, ano yung kanina, mula sa first album niya? Isa Songs in A Minor. Yung Oo. sikat niya, yung Fallen. Fallen, Oo. ayan, oo. Kasi may intro doon na parang acapella lang siya. Tapos marinig ba talaga yung riff, yung boses, na buong buo. Oo. Tapos very soulful talaga. And Yeah. even the way that she writes, yung kung paano in-arrange yung, di ba, yung music. Correct. The entire album. Actually, parang sinasabi nila si Alicia Keys ay isang musical genius. Oh, yes. Diba? I really agree. Oo. Totoo. Ang Until galing. now. Correct. Yeah. At ang hirap niyang pantayan din. Hirap ng mga kanta niya. Oo. Ang tataas, di ba? Ang tataas talaga. Oo, Oo. yung boses niya. Correct. Yun, doon ako talaga na-inspire. Maliban kay Alicia Keys, sino ba yung mga musical influences mo growing up? Meron ba sa local, Oh, yes, mga meron. Pinoy? Si Julian Taroja. Siya yung kumanta ng Tulak ng Bibig. Ah, Narinig- uy, oo. Tulak ng Bibig, kabit Yeah, ng bibig. yun. Oh. So growing up, narinig Oo, ko rin siya. Tapos panood ko pa siya dati sa show kay Miss Sharon Cuneta. Parang nag-guest siya. Tapos sabi ko, galing naman nito. Parang yun din yung genre niya. Oo. So, yun. Sobrang na-inspired din ako dun sa album na Grateful naman. Oh, di ba? Wow, oo. Talagang binababaran ko yung mga albums. Yun, ang ganda na, ang ganda. Ang ganda rin ng mga Ayun, music niya. oo. So dahil ikaw ay napapalibutan ng mga musical inclined na Oo. tao sa buhay, especially your family, Oo. naging madali ba para sa'yo na mas matuto pa, mag-evolve pa as a artist na may individuality? Yes, malaking bagay. Mm-mm. Malaking bagay talaga. Kasi nga, una, babad ka sa bahay Mm-mm. ng music. Yes. Pangalawa, you get to really get parang inspiration kahit sa tatay ko pa lang. Mm-mm. Kasi normal nga sa kanya yung makikinig siya, magpe-play siya ng gitara, yung Oo. ganun. Oo, talaga. Lumalim din na parang, okay, hindi lang siya basta nakikinig lang. Mm-mm. Pero you can also create your own. Yeah. And then as you grow, syempre makakilala ka ng mga tao. And I know, thank you Lord, yung mga iba pang mga tao from the industry Yes. na nakilala ko din. When it comes to songwriting, so na-inspire talaga ako na ituloy yung ginagawa ko. Ayun. until now. Ang galing naman ng ganyan, no? Blessed ka. Kasi marami sa mga Pinoy, ang magagaling din kumanta, Yes. diba? Pero marami din naman yung frustrated singers. Oo. Like me. Like, yung gustong kumanta pero yung kanta ayaw sa amin. Hindi kami makarelate sa feeling na parang bumibirit kumakanta na parang angel. Yung mga diba, mga idol? So ngayon, madako naman tayo sa present. Kasi ikaw ay talagang soul, R&B, yung pop, yung mga genre na tinatouch mo, no? At yung mga lyrics mo ay talagang galing sa hugot, galing din sa faith mo, ganyan. I wanna know, paano mo nahanap yung balance sa mga sound na to bilang OPM artist? Okay. Importante na mag-search ka talaga. Importante na makinig ka. Hindi lang sa kung ano yung genre na pinapakinggan mo, na gusto mo. Pero, magbabad ka rin dun sa mga bago. Even Okay. sa old songs. Oh. Kailangan yun for me para at least
marami kang matutunan na, pwede pala yun, pwede pala yung ganitong kind of mix na hindi lang pure R&B, hindi lang pure soul. Pero Yeah. yung, alam mo, marami naman na ngayon. I-widen mo yung kaalaman mo, diba? Huwag ka lang mag-stick sa isang style. Yes. Correct. And even to other artists din na katulad mo na nagsisimula, marami silang baon definitely. Importante na, makinig ka rin sa kanila. Tapos ask ka lang din ng mga ideas, paano yung process nila, Yeah. thought process nila when it comes to writing a song, or even kung paano yung pagkanta nila, yun, importante. Ayan. Say hello muna tayo sa mga naduduod sa atin. Magandang hapon mga idol. Kasama ko si Diwa. Ayan, kakwentuhan ko siya ngayong hapon. Kung may tanong ka para sa kanya, kilala mo na siya or hindi mo pa siya kilala, pwede ka mag-comment dito. Ayan, hello sa mga viewers natin. Salamat sa inyo. So, eto na, tuloy na natin. Okay. Kanina na pag-usapan natin ibang artist, ibang style na kailangan mong malaman din, maging aware ka. Yeah. Meron ka na bang mga nakasama sa industriya ng mga malalaking pangalan na nag-mentor sa'yo or nag-share ng knowledge nila? And ano yung mga natutunan mo sa kanila? Yes, meron na rin. And thank you, Lord, din, no, sa opportunity. Kasi, hindi rin biro na kumbaga magkaroon ka ng chance. Nung back 2015, nagkaroon ako ng opportunity to learn from, or to be mentored by katulad nila, Mr. Ogie Alcasi, Wow. yung element songwriting. So, sumali ako doon, and then natanggap ako. And then it was like a week of, process ng pagtuturo kung paano kumanta. And Stricto ba sila? Yung mga Ay, malalaking hindi na- pangalan? Ogie sobrang Alcacid, bait Noel nila. Cabango, yung mga ganun. Sobrang bait nila. Talaga? Hindi ba sila nahahato pag hindi mo nakuha? Hindi. Curious Hindi. bigla. Actually, Oo. para lang kaming naglalaro talaga. Oo. Pero of course, may mga principles din na sa pagsulat and all that. Oo. Pero, ayun, ang saya. Kasi you get to know din, ganito pala sila in Oo. or in real life. Kasi In real syempre, life. you get to just watch them lang sa Yes. TV. Oo. Pero when I got the chance to talk to them, and napaka-simple lang nila talaga. Yun. So, marami pa sila, Sir Ryan Diablo. Yan, yung mga malalaking pangalan na. Oo. Yun yung opportunity ko. So, parang at that moment, yun din yung parang confirmation ni Lord sa akin na, ay, kaya mo na. Kaya, Oo, correct, kasi no? para matanggap ka sa gano'n, di ba, matuto ka, ibig sabihin, may calling ang Lord din talaga. Ayan, Yun. totoo yan. So, maliban doon sa mga experience mo sa mga malalaking pangalan sa industriya, meron ka ring isang proyekto na ginawa before, naging bahagi ka, naging boses ka actually, noong Miss Universe Sponsor Anthem. Tama ba ako? No theme, no? Gusto kong malaman kasi parang ibang di ba? Ibang parang aspeto. Parang ganon. Ikaw ba ay mahilig manood ng mga beauty pageants or nangarap ka rin ba maging beauty queen? Di ba? Anong kabataan mo? Di ba? Minsan kasi pag kung ano man nakikita mo sa parang gusto ko yung mga ganyan. Oo. Pero I think tayong mga Pilipino, ano sa atin, normal talaga or matik yun na gusto natin ng mga beauty pageants. Di ba? Oo, ganda-gandahan. Like pag ganyan, kailangan aabangan talaga natin, di ba? Kahit anong ginagawa mo, kailangan panoorin Correct. mo siya. Oo, alam ko sino yung mga Miss Universe winner ng Pilipinas. True. Kaya naman ako napunta dyan. Kasi, prior to that, mayroon kaming sinalihan na songwriting. Tapos, shout out Ate Angge. Siya yung songwriter nung kanta. Ang title ng Higit Pa sa Ganda. So, sinali namin yung kantang yon for the Filipino Music Festival. Okay. And then, kami yung nag-grand prize. Wow, congratulations. Yes, dun sa Kalahok na yun. And since siya, parang in collaboration with Miss Universe, na-invite kami to sing the song dun sa mismong event ng Miss Universe. Hanggang sa, syempre, connect. And then, Ate Angge and one of the producers asked na if I can sing yung isa sa mga major sponsors. Oo. Na, yun nga. Na Yung ginawa ko galing. So, yun, dun na nangyari na I got the opportunity. That's a testament na, kagaya na sinabi mo kanina, you have to learn then from the other genre artist, diba? Kaya ikaw din, kahit na parang feeling mo, iba yun, malayo sa'yo, na you get the chance to experience din, diba? Totoo. Oy. Masaya lang kasi hindi mo alam kasi yung pwede mong matutunan or ma-experience Correct. unless you will try. Unless mag-show up ka dun sa, diba? So, ayun, hanggang sa dun na, nadala ako dun na, okay, then na-approve. Ayun. Ayan. Kaya ako na. Meron ka bang mga proyekto
na iniiwasan or parang feeling mo hindi to nag-a-align sa kung ano yung gusto ko or sa Yeah. values na meron ako. Yeah. Meron ka ba mga ganong guiding principles para hindi ka maiba ng track? Manalihis. Oo. Oh, definitely. Mm-mm. Yes, BJ Kichi. Ayan, tell us more about it. Gusto kong malaman. Yes na yes sa tanong mo. Mm-mm. Oo naman. Kasi hindi lang ako basta artist. Mm-mm. I am a Christian artist, Yan. di ba? Mm-mm. Hindi lang ako basta kakanta or gagawa ng kanta Mm-mm. for the clout nga na sinasabi Correct. mo. I really believe that music was created for us to send a message to Mm-mm. people. Yes, Diba? diba? Huwag tayo balang magbitaw ng, Mm-mm. no offense, pero huwag na tayo magbitaw ng kanta na after nun, okay, people just felt good. Okay yun. Mm-mm. Pero, lalo na sa panahon natin Totoo. ngayon, importante mag-give tayo ng mensahe. Mhm. And especially, draw natin sila kay Lord. Mhm. And yun ako as an artist. I really use my talent, yung kung ano man yung binigay sa akin ni Lord, to really inspire people, to let them know that there is God, Mhm. there is Jesus, Mm-mm. na siya yung pinaka-punot dulo ng lahat. Totoo. So, yun. So, Mm-mm. yes, marami. Kung hindi ako, hindi ako basta-basta papayag ng Mm-mm. na lilihis sa ano. Yes. Kasi syempre, kung meron man akong dapat talagang pinangahawakan, more than the artistry, Mm-mm. is si Lord. Yung Kung faith mo sa Oo, Kanya. yung faith ko kay Mm-mm. Lord at kung ano yung calling niya sa life ko. Correct. So in short, you are always guided by your faith and Yes. you stay true doon sa pinaniniwalaan mo. At syempre, lahat ng ginagawa mo ay para kay Lord. Yes. Diba? And kung maging Christian na, Mm-mm. kasi maraming ano din na parang, boring. Correct. So minsan. parang, ano ba yan? Oo. Diba? Yes. Oo, parang, no, sorry naman, paglalaban namin yung faith namin. Oo, diba? Kasi Diba? maraming ganon. Oo. Which, of course, hindi naman natin mapiplease Mm-mm. ang mga Mm-mm. tao. But, I really believe that music will send to whom it will send. Mm-mm. By God's will, Mm-mm. kung sino yung dapat makasend or Mm-mm. maka-receive rather ng Mm-mm. mensahe. And si Lord na bahala doon. Yes. Kumbaga, we'll just agree kay Lord na, Lord, gamitin mo ako for this Mm-mm. special project or kung ano man to, malaki man, maliit. Basta you'll just, in sync lang kayo ni Lord. Oo, pakinggan mo lang siya. Yes. Diba? And the Lord will just do the rest. Mhm. So, si Lord na bahala. Ayan, basta naniniwala ka na gagamitin ka niya as instrument para ipalaganap and to share yung help na kailangan mong ibigay, diba? True. Sa anumang, kung sino man yan, no? Meron Yes. akong tanong, Yes. meron ka na bang personal encounter with him na masasabi mong, yun talaga nagpatibay sa faith mo sa kanya? Marami. Kasi 'di ba maraming mga tao na nagsisimba sila, nagdadasal Yeah. sila pero they're not connected with the Lord. True. Kasi parang feeling nila naging parte lang siya ng kultura. Kinalakihan nila nagsisimba kasi kasama yung Oo. parents nagdadasal pero Oo. wala silang personal connection and that's important kasi. That's very 'Di important. ba? Yes, marami, Mhm. DJ Kichi. And katulad nga na sinabi mo, nanggaling din ako dun sa ganung panahon na Mm-mm. parang kasi kailangan ko magsimba, Mm-mm. kailangan natin magdasal. Diba? Kasi yun na yung parang na-impose sa atin, Correct. growing up. Mm-mm. Pero iba rin talaga kapag meron kang personal relationship. with Yes. Lord. And Oo. thank you God, praise God, kasi it happened to me. Mm-mm. Kumbaga hindi naman pinagdamot ng Lord sa akin yung Mm-mm. magkaroon talaga ako ng time na ma-realize ko na importante, Oo. hindi lang dahil kailangan magdasal, but because it's important you really have a personal relationship with Him. Totoo. Nasa labas ka man, nasa loob ka man ng bahay. Kahit Mm-mm. walang nakakakita, you Mm-mm. just know in your heart na the Lord speaks to you and you have really a deep relationship with Him. Yan, Ayan. importante. So, nagmamanifest ito, yung personal relationship mo with God sa mga songs Sa mo. mga ginagawa natin. Oo, sa mga ginagawa natin. No? True. Ikaw ba, dito sa mga songs mo, mostly ba na mga topic mo dito sa mga sinusulat mo about sa kanya? Or it has something to do with your faith in Yes. general? Oo, definitely, Mm-mm. DJ Kichi. Meron ngang parang kasabihan, di ba, na parang the abundance of the heart, the mouth speaks. Mm-mm. Di ba? Nasa Bible yun. Kumbaga, kung ano talaga yung nasa heart mo, hindi mo Mm-mm. na-deny yung talaga Correct. yung lalabas. Oo. So, right now, yes, yun talaga din yung desire ko na, Lord, give me things na pwede kong ma-download Mm-mm. para at least kapagsulat talaga ako to glorify you. Mm-mm. Kasi, before, nagaling din ako dun sa point na parang gusto ko yan, gusto ko gumawa ng kanta para at least sana Oo, mag-boom. mag-boom and Oo. all that. Pero ngayon, I really care about Pleasing God. Him lang. Yeah. Oo. Kung ano yung ibaba niya sa akin, kung Oo. ibigay niya sa akin, and that's it. Parang, Mm-mm.
Nandun ako sa parte ng life ko ngayon na the Lord will just really do the rest for me. I'll follow Him, and then I don't have to worry much kasi Lord siya, hindi naman ako yun, di ba? Kung meron man akong magawa, praise God. Kung may nagkagusto ng kanta or meron mang nag-share, meron mang na-inspire, praise God. Yan. Tao, dalawang tao. Yes. It's more than just, thank you, Lord. Ayan. I can tell mula sa conversation natin na talagang solid na yung foundation mo in life, no? And parang na-figure out mo na talaga kung anong gusto mo and anong mangyari. So, meron ka bang magandang advice or na pwede mong i-share? Especially sa mga nagsisimula pa lang. Yung mga bata pa lang din na din-discover yung sarili nila, yung gusto nila in life, na pwede pa silang, vulnerable pa sila sa mga tukso, sa mga bulong-bulong na hindi makakabuti para sa kanila at mapalayo sila ng landas. Especially kay Lord. Yeah. Advice. Una, seek God. Talaga. Kahit hindi mo pa naiintindihan. I promise you, just seek the Lord. Kahit hindi mo alam kung paano mag-pray, talk to Him. Like the usual, parang kaibigan mo lang. Yeah. Because He will really speak to you. He will answer you. Yan. You just have to have an open heart. Totoo. Kasi sasagot at sasagot si Lord. Promise ko sa inyo. Correct. And kung ano man yung desires ng puso ninyo, kung ano mang dreams ninyo, the rest will follow. Seek Him first. Matthew 6:33, di ba? Seek Him first, and the Lord will do the rest for you. Yun, napakaganda ng mga idol ha. So, maganda talaga na ikaw ay pinapatibay mo yung faith mo. Maliban sa ni-improve mo yung sarili mo, but also you stay connected with the Lord. Yes. Kasi siya lang yung source of strength mo. Siya yung pwede magbago ng lahat. Minsan na yung mga bagay tayo na parang feeling natin imposible, beyond our capability, 'di ba? Pero when you believe in Him, 'di ba, parang lahat ay nangyayari na lang and gugulat ka na lang na, oh my God. Yes. Mapapasalamat ka na lang, The Lord 'di ba? will really surprise you. Oo. Totoo yan. At minsan parang wala kang tiwala sa sarili mo kasi ang dami mo nakikita magaling, higit sa'yo, compare mo nakakaangat. yung sarili 'Di ba? sa Pero iba. pag nag-focus ka lang sa sarili mo din, 'di ba? And nag-pray ka, sinabayan mo 'yon. Magugulat ka na lang na binibless ka na niya. Totoo. 'Di ba? Right before your eyes, magugulat ka talaga. Ito pala yung plano ni Lord sa life mo. Ayun. Totoo yun. 'Di ba? Ako eto na nga. Excited na akong marinig ang kantang ipaparinig mo sa amin ngayong hapon. Yes. Ang pamagat ay Tahanan. Kwentuhan mo kami paano to nabuo, tungkol saan ito. Yan. Uy, maganda talaga tong kantang to. Una sa lahat, shout out kay Kuya Adrian. Siya Hello! po ang nagsulat. Kapatid ko siya. Oh, yung galing. Talagang family ba, no? Mr. Chance. Oo. And then, si Adrian Crisanto yung nagsulat ng kanta, Tahanan. And then, pinasa niya kay Reverb. So, we're looking for some songs. And praise God na ito po ay napili. Oh, ang galing. And then, my kuya asked me, sabi niya, I really believe na parang na-receive niya rin yung word from the Lord na ako dapat ang kumanta nitong kanta. Kanta na yon. Oo. Tapos, he asked me to interpret the song. And I really said yes. It was also the time na talagang grabe yung season ko nun kay Lord. Kasi nandun ako sa season ng pruning talaga. Pinagdaanan ko rin yung parang grabe lang yung pagsiko sa Kanya. Dami ko rin pinagdaanan nun personally sa buhay ko. Sobrang daming struggles talaga. Tinitest ka. Tinitest Oo. talaga ako. It was also the same time na nagsisik talaga ako ng sobra kay Lord. So talagang now, looking back, niready lang din ni Lord yung heart ko. Bago ko to tanggapin. Bago ko siya kantahin. Kasi I know na hindi ko lang siya kinanta dahil ako yung kakanta. No? But I know that God will use my voice para dun sa mga taong kailangang makarinig ng kanta. Ng song na to. Oo. Yes. Kasi it's about being home with the Lord. Diba? Kanina nga na nasa biyahe ako, Lord, ano yung gusto mong message sa mga manonood ngayon? Ang sabi lang ni Lord sa akin na no one is really alone with you. Kasi, di ba ang totoo. ngayon, parang, ang bilis nating mag-disappoint. Maraming mga Correct. kabataan na sobrang nade-depress dahil sa peer pressure. Totoo. Sa mga nangyayari Insecurities. sa atin. Insecurities. Hindi nila makita yung talagang kung sino sila. Correct. Questions and all that. Oo. But, ayun, I just really wanna share that no one is really alone if you're with God. The Lord is with you no matter what. And siya yung sandalan talaga natin. Siya yung tahanan natin. True. So, kung hindi man natin mahanap yun sa ibang tao, we are secured with the Lord. And I promise you, pag sinik niyo si Lord, you will find Him.
O yan. Ako, last question bago ko i-play yung song na Tahanan. Kung merong isang mensahe na gusto kang ipahatid or gustong marinig ng mga makikinig ng song na to, no? Ano yun? I really pray that you guys will find rest. And Rest. peace. Yung true Huwag naman yung peace, rest in peace na. Ay, oo, huwag Iba naman yung rest idol, in ha? peace. Iba yun. I mean, yung true Oo. peace talaga. Correct. Mm-mm. Yung kapayapaan na kay Lord lang natin Sa siya. puso, sa isip. Yung palagay ka, na Mm-mm, parang mm-mm. hindi ka na yung parang aligaga. Totoo. Kasi magkaroon ka lang ng masastumble ka na. Because, ka na, yung firm foundation mo na kay Lord na talaga. Mm-mm. Parang, Lord, you are my home, you are my God, you're everything to me, you're my refuge. Kumbaga, nakilala mo yung sarili mo dahil kung paano mo nakilala si Lord. Hindi base sa kung ano yung sinasabi ng tao. Mundo. Yeah, ng Yan. mundo. Ay, ang Yeah. ganda no na. Tama yan. Napaka-importante yan. No? So, kaya naman mga Lodi ko, baka ito na yung time para i-bless tayo today ng magandang awitin. I think this is a gift mula kay Diwa para sa mga Lodi natin na may anxiety, ginugulo yung isip nila, hindi napapanatag, no? So, pakinggan natin for the very first time dito sa Lodi Talks, ang awiting Tahanan by Diwa. Dito lang yan sa 93.9 IFM. Narinig ko na yan! Binuksan mo ang pinto ng buhay, daan patungo sa iyo. Kaligtasan ay aking natamo, sa'yo ay mananahan. Tanaw ko sa bintana ng diwa, lahat-lahat ng iyong biyaya. Kay buti ng hangarin mo sa'kin, sa'yo'y magtitiwala. Nais ko lang tumuloy sa tahanan mo, sa magdamag kasama ang presensya mo. Walang ligalig panggampas sa puso ko, ikaw ang tahanan ko. Ikaw ang tahanan ko. Salita mo ay aking sandigan, sapat at patunay totoo. Haligi ang bawat mong pangako, salamat sa iyo, Panginoon ko. Nais ko lang tumuloy sa tahanan mo, sa magdamag kasama ang presensya mo. Walang ligalig panggampas sa puso ko, ikaw ang tahanan ko. Ikaw ang tahanan ko. Idol, narinig mo ngayon ang katang tahanan ni Diwa. Grabe naman yan. Alam mo, habang pinapakinggan ko siya, parang binibigyan niya ako ng comfort and pag-asa. And parang easy listening lang siya, no? Yung parang sinasabi niya na, huwag kang mangamba, diba? Yeah. Kasi meron kang tahanan pwedeng uwian anytime. Parang ganon. Tama ba ako doon? Yes. Ang ganda ng awitin na to, Idol. At ito ay mapapakinggan sa lahat ng digital platforms. Ayan. Hanapin nyo lang siya. Stream nyo lang Tahanan by Diwa. Ayun. Gaano ba katagal ito nabuo? Oo, yung song na to. May kuya, Adrian, told me na nasulat niya to during the pandemic. Mm-mm. It was the time na nasa Benguet sila, Oo. family. Mm-mm. They went there kasi nga dito sa atin, di ba, Bawal, COVID and everything. oo. So, nandun muna sila just to make sure na safe yung firstborn nila. Okay, oo. Nung Kasi time na malayo yun. sa mga True. tao, no? So, yun din yung time na sa personal life ko naman, Mm-mm. literal na naghahanap din ako ng bahay. Mm-mm. Kasi, nagkaroon ng
nangyari sa akin before na hindi maganda. Yeah. Tapos, it was the time na, Lord, parang I'm just really tired of this situation where I'm trying to find myself, kung saan ako titira, Yeah. and everything. Sobrang ano. Tapos yun, parang looking back nga, sabi ko, parang ang galing lang ni Lord. Kasi grabe siya mag-confirm na Correct. all those trials ng yung sa hirap ng COVID the time, sila as a family na bagong panganak lang yung anak nila, and even financially, everything, and personally sa buhay ko. Ngayon, binibigyan lang ni Lord na I was there all along. Parang hindi nyo kailangang maghanap ng answer. Pero ako yun. Oh. So, yun, ang galing lang din kasi ngayon, ano na, it's about time na i-share na talaga sa mga tao na kung kami, naranasan namin yung hirap. At kung kayo din, nararanasan nyo ngayon yung hirap, hindi malabong malaman ninyo na may Lord sa buhay ninyo. Yan. Merong someone na makikinig at handang tumulong sa inyo kapag handa na rin kayong lumapit sa Kanya. Ayan. Ako, napakaganda ng awitin at I'm sure maraming ka pang awitin na pwedeng i-share at mapakinggan ng mga Lodi natin para mas ma-bless pa sila at mapalapit kay Lord. Kasi ito naman talaga yung purpose ng music mo, no? Yes. So, invite mo sila na i-stream yung mga songs mo. Saan ka ba mahahanap? Thank you, DJ Kichi. Yes, everyone, maraming salamat po sa pag-tune in. I really invite all of you na follow niyo po ako sa aking digital platforms, Diwa Music PH. Yan po sa IG, Diwa sa Facebook, and even po sa YouTube and TikTok. And I invite you guys na please pakinggan po ninyo yung kantang Tahanan under Reverb Worship. Marami pa pong mga kanta dyan na mapapakinggan ninyo sa iba ko pang mga co-artists from the EP Bahaghari. Sana po babaran po ninyo yung mga kanta at ma-bless kayong lahat. Maraming salamat. Naku, maraming salamat din, Miss Diwa, for joining me today and for blessing me with your music and your talent, no? Na-inspire na naman po tayo ngayong hapon na to, mga idol ko. And I'm sure, sana marami tayong mga Lodi na na-connect sa kanya din. 'Di ba? Kasi yun naman yung importante, no? Walang saysay lahat ng ginagawa natin kung hindi tayo nakakatulong sa iba, nakakabigay ng magandang impluwensya. 'Di ba? It feels good to help others and to be a blessing to them din naman. 'Di ba? Correct. Ayan, ako, thank you, Miss Thank you, Diwa, thank you. again. Ang sarap naman ng usapan natin ngayong hapon, idol ko, pero gaya ng lahat ng bagay, minsan kailangan matapos din. Pero pwede mo itong balikan. Ang episode na to sa ating Facebook page, hanapin mo lang IFM 93.9 Manila. At bago tayo umalis, shoutout muna natin yung mga nanonood mula pa kanina. Si Jericho Ferrer, hi din kay Alice Anisha Malabana na nanonood. Kanina pa sila nakatutok sa atin. And to everyone na nanonood din, hello mga idol, salamat! Again, nakasama natin ngayong hapon si Diwa. Ayan, pwede nyo i-stream ang kanyang kantang Tahanan at iba pang mga musikang nabuo niya para sa iyo. Hanapin mo lang siya sa lahat ng social media platforms, Diwa. Ang daling tandaan, diba? Nasa puso mo na yan. Oh. Siya mga idol ko, hanggang sa susunod. Ako pa rin ang iyong makakasama, ang Idol Mo 2-1, si Idol Kitchi. Dito lang sa Idol Mo Station 93.9 IFM. Ay, narinig ko na yan. See you soon. Mwah! Ate! Anong FM station? Sa ating mga bisita ngayong hapon. Ayan, Diwa, it's your time na i-shout out. Pasalamatan yung mga tao na yan. Yes. Again, maraming salamat po sa mga nag-tune in ngayong hapon. I hope na na-bless po kayo. Amen. Of course, again, ito pong kantang Tahanan ay part ng EP Bahaghari produced by Reverb Worship. So please, go and listen to the full EP dahil marami pa po talaga magagandang songs. Also, please check out Reverb Worship PH. Yan po ay sa Facebook, Instagram, TikTok, at YouTube. And if you're looking to discover new and inspiring songs and content doon, mahahanap niyo po talaga Ayan, yon. Please correct. support Reverb Worship PH. Also, hi po sa aking mga ka-Reverb Worship team at kay Dane na nandito kasi sa akin Hi! ngayong hapon. Oo. And syempre sa aking family, maraming salamat po.
God bless you all. Ayan, o diba? Ito lang yung programa na nag-extra na, bumalik pa. Pero ganoon talaga kami dito, diba mga idol? So hanggang sa susunod huwag kalimutan, Lodi Talks, dito pa rin sa Idol Mo Station, 93.9 IFM. Narinig ko na yan! Thank you, Diwa! God bless you more. Ayan, God bless you mga idol. Love you and God loves you too. Bye! Napakinggan mo. IFM! Ano ulit?